alyansa campaign manager na si Toby Tiangco, aba, nilaglag na si Tambi at yung Kongreso. Nako, bakit naglaglagan na kayo? Ang akala ko ba magkakampi kayo? Bago maghalalan, Tambi versus BP. Ngayon, kayo-kayo na yung nagsisihan. Bakit hindi ba nakakuha ng boto sa Mindanao? Yan ang dahilan po kung bakit naglaglagan itong mga to. Ito, panoorin po natin ano po yung banat nito ni Toby Tiangco dyan sa kay Tambi. Oo, nasisi kung bakit hindi sila makakuha-kuha ng boto or nilampaso pa nga sila sa Mindanao. O eto, ang video. Yung sagot ko dyan is nagsimula naman lahat yan nung impeachment, di ba? Dahil October pa lang, nung nag-filing pa lang, alam na natin kung sino mga kandidato, di ba? So noon pa lang, nagtatakbo na kami ng survey. October, November, December, January, February. So every month may survey tayo. So nakita natin na lang right after final yung impeachment against VP Sara, which hindi ako pabor. Liliwanagin ko, hindi ako pumirma po dyan dahil hindi ako pabor doon sa impeachment. Nakita mo na nag-solidify yung Mindanao. Meron na silang pinaglalaban na cause ngayon. May dahilan kung bakit solid dapat ang boto nila doon sa mga kandidato nila. Okay? So nagkaroon ng solid vote. Instead na kung walang impeachment, pipiliin nila, ito gusto ko to sa kabila, gusto ko to dito. Di ba normally ganyan naman talaga yung mga tao, hindi naman sila nagboboto ng solid eh. Hindi naman sila nagboboto ng solid ticket. Pipiliin nila kung sino-sino gusto nila. Pero makikita natin doon na talagang nag-solidify talaga. Kaya nga kung makikita nyo, inaamin ko, at ngayon ko lang sasabihin, siyempre nung kampanya, hindi ko naman pwede sabihin to, na isa lang yung naging rally namin doon sa Mindanao. Because, mahihirapan kami mangumbinsi ng tao doon sa Mindanao. Kaya, kung meron ka 90 days, bakit ka Ang tanong, kailan nyo ba palitan yan? Hindi yung parang naghuhugas kamay kayo dyan. Sa inyong kapalpakan, hindi nyo kinaya ang PDP laban. Pero ngayon, ang tanong ng karamihan, nilampaso kayo sa Mindanao. Sa Visayas, may mga lugar din na PDP laban straight. Mga OFW, PDP laban straight. Pero yung total na nakapasok sa top 12 ay mukhang maraming nagtatanong kung paano nangyari yan. Naglaglagan na, nagsisihan na, sila. O ito, sabi po ng mga netizens tungkol po dyan sa nangyari. Sabi ni Delgado, Joel, gamit na gamit itong mga statement para sa kampo ni VP Sara. Ito yung patunay na pinagkaisahan siya ng Kongreso. Tumpak. Ibig sabihin lang yan, nakita nyo naman yung mga pumirma nakaraan. Yung paliwanag nila ay tungkol sa budget. Hindi talaga sila pumirma dahil may nakikita silang mga ebidensya na dapat ma-impeach si VP Sara. Pumirma lang sila dahil sa budget na yan. Sabi ni Lendon Mercado, o di ba Lods, takot sila sa Mindanao kasi solid vote, paano na kaya sa 2028? Yung resulta ngayon ng halalan, warning na yan sa kanila. Kung patuloy pa rin nilang banatan yung mga Duterte, susunod na sila. May ilang nakalusot pero kaunti lang yung lamang. Karamihan, graduate na. Yung mangingay sa Kongreso, ala na. Bakit? Dahil sa ginawa nila sa mga Duterte. Sabi ni Emily, nakakapagtaka talaga Visayas, Mindanao at overseas panalo ang PDP. Pero 3 lang nakapasok. Bali 5 naman. Kasi sa huling oras, araw bago mag-eleksyon, si Amy Marcos tsaka si Camille Villar ay talagang nagano na sa PDP. Kaya pwedeng naging 5. Si Minima Lourdes Villaflor, kasalanan ni Tambian. Tambi ha, kasalanan mo yan. Masyado kasing nagmamadali. Atat na atat sila, di ba? Ngayon, ito ang resulta ng halalan. Ay mali yung tactics na ginawa nila. Marlon Sadya, isa lang rally nyo sa Mindanao at Duterte pa ang sinisigaw. Naalala ko yan, napanood ko yan. Ng mga tao, kaya di nyo na tinuloy sa ibang lugar dahil mapapahiya lang kayo. Kaya isang beses lang. Inamin naman ng Alyansa Campaign Manager, talagang isang beses lang sila sa Mindanao. Kasi kung mag-rally sila tapos sisigaw lang ng Duterte yung mga tao doon, mapapahiya lang sila sa social media. Pag nabalita, tapos kumalat sa social media, lalong hihina sila. Madadamay po yung mga nakapanood na, uy, ganito pala ang nangyari sa Alyansa. Kaya isang dahilan yan, kaya hindi nila tinuloy. Yun nga lang ngayon, ang sinisi, si Tambi. Sabi ni Inda, wag lahat isisi kay Tambi, isama rin si BBM, hindi yan mangyayari ang kagustuhan ni Tambi kung walang approval ni BBM.
Ang nangyari ngayon, eto, sila-sila na. Nagsisiyan, nag-away-away, naglaglagan. Ano ang magiging resulta nito? Mapapalitan na kaya si Tambi sa Kongreso? Aba, kung mapalitan yan, maraming matutuwa niyan. Kasi pwedeng magbago na yung pamamaraan dyan sa Kongreso, kung sino man yung maging speaker, at yung sa budget, at yung pagkakampi-kampihan, siyempre mag-a-adjust yung papalit. Hindi yung maganda pag mapalitan. Kung mapalitan, kung totoo talaga tong laglagan nila, baka naman mayroong issue dyan na dapat nilang, di ba, yung kagaya mga nakaraan, may mga issue na ganun, tapos nakatutok yung taong bayan sa issue na yon, nagulat na lang, ayun na, inaresto na si dating Pangulong Duterte. Kaya wag tayong pakampante. Kung totoo tong laglagan nila, sisihan nila o drama lang. Kasi may mga nagsasabi na ano lang yan para dun sa issue na ganito. Kasi alam nyo naman na ang inaabangan din po natin yung oral argument sa Supreme Court. Ano nang balita dun? Tapos, eto ngayon. Itong sinasabi ngayon napapansin nyo po, ito napansin ko lang dito sa pagbubulgar po dito ng isang campaign manager na to ng alyansa. Habang nagsasalita siya na mga tungkol dyan sa pagrarally nila, pagpapa-impeach kay BP Sara, mukhang pinapalabas dito na ayaw talaga ni BBM na ma-impeach si BP Sara. Hindi kaya ginagawa lang nila ito para hindi masisi si BBM at ang masisi ay si Tambi? Ano kaya sa tingin nyo? Pwede rin, di ba? Comment tayo dyan. Hanggang dito na lang. Thank you. Bye-bye.